Tunay na dahil lamang sa kanyang awa at biyaya. Napakagandang pagmasdan. Ang bawat isa ay nakikita ko yung sense of anticipation and expectation sa ating mga mukha kanina. Mga dumating ay may kagalakan. At ako'y naniniwala na sa taong ito, and with the vision and the mission at yung ating covenant ay ipinagkalob sa atin ng Panginoon, I'm sure na ito po ay magiging isang productive na taon. Pero, hindi po nangangahulugan na pag sinabi natin productive ay hindi na po tayo makakaranas pa ng kung ano pa mang mga challenges o kaya kung ano pa mang mga dagok sa buhay. Kaya alam nyo, sa itong bagong taon na ito at sa unang linggo ng buwan at ng unang linggo ng taong ito, ay meron po akong nais na ipahatid sa atin. At Lord willing, sa darating po na Sunday, Elder will begin a very good series. Kanina sa panalangin ni Elder ay nakita ko agad ang sense na napakagandang pag-isipan ng mga bagay na ating natututunan, tapos ating po itong i-translate sa ating pong practical na buhay. And so this morning, let me encourage you, and I hope, mga kapatid, the Lord willing, will be giving us 52 weeks. So meron tayong 52 messages na mapapakinggan sa buong taon na ito at napakabilis lamang yan. Pagkat natapos po nitong Sunday, ay 51 na lang. And I would like to encourage everyone to fasten your seatbelts at tayo po will dig into the text. Yan po ang ating nais, no? Ang ating church ay nagnanais na we want to emphasize what we call the expository preaching of the Word and let the text itself bring us before the throne of God. At mapapakinggan natin next Sunday ang simula from the book of James. So we will be working on the book of James, which is really about the life of being a practical believer o kaya practical Christian. Pero ngayon po muna, let me set the pace. Let me set, the atmosphere ng ating pong gagawin sa taong ito at sa mga darating pang mga araw. There is an urgency. Meron pong tinatawag na urgency, no? Alam nyo, pagka ito po iniisip ko, pag sinabing urgent ang isang bagay, nandiyan ang tinatawag na it's an emergency. At may mas mabigat pa palang term pag sinabi po natin urgent o kaya urgency o kaya emergency, and that is the word exigency. So pag sinabi po natin exigency, it is a situation that demands immediate attention. Talaga namang, ano yan? Bakit, Pastor? Bakit merong urgency? Bakit merong exigency? Bakit may ganyan? Mga kapatid, this is very important. Ngayong umagang ito, no? Gagawin ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kaisipan na hindi na po pwedeng tayo po ay nasa neutral ground. Hindi na po pwede na tayo po ay nasa neutral. Pag sinabi po nating neutral, hindi ka umuusad pero nandiyan ka lang. Hindi po pwede yung ikaw ay nandyan lang at nagpaparamdam, pero at the end of the day, you are not actually progressing when it comes to the Christian life. Ang nais po ng Diyos sa atin, and this is such an urgent call, at yan po ang tinatawag, a call to resurgence. Na pag sinabi nating resurgence, that's not actually a big word, no? Pag sinabi nating resurgence, yan po ay pagbabalik buhay. Yan ay tinatawag na pagbabalik init o kaya pagkakaroon ng alab sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos. Hindi ba't yan ay marapat lamang sapagkat ngayon ay bagong taon, 2025? Sino mag-aakala sa atin na abutin tayo ng 2025? Meron mo nag-aakala? 2025? Hindi ba't nung mga unang panahon, mga 1980s, di ba? Pagka iniisip natin ng mga unang 2025, aabot pa ba tayo doon? Aabot pa kaya tayo sa taong 2025? And yet the Lord has brought us here, of course. Many have gone already.
Marami po ang kinuha na ng Panginoon. Marami po ang pinag-graduate na ng Panginoon. Ang sabi po ng ibang mga Christians, hindi talaga sila namatay, hindi talaga sila nawala, kundi sila po ay pinag-graduate na o kaya prinomote na ng Panginoon. I think in one sense that's true. Nawala, namatayan, and at the same time, merong tinatawag na promotion. And yet at the end of the day, it is a possibility for all of us na dahil po ang mundong ito ay napakadilim, and it seems like that the darkness is actually prevailing. It seems that the darkness is powerfully prevailing in our midst. Talaga namang napakatindi. Alam niyo, first time ko lang nakita, so napakalaking billboard, no? Na isang cult na leader ay napakalaki ng kanyang anong tawag dun sa yung nasa highway, tarpaulin, no? Billboard. Abay tatakbo na pagka senador. Nung nakita ko, no, sino yun? Hindi ba't yun ay napakaraming mga salot-salot mga issues and everything, and yet mga kapatid, we are in this darkness. It seems like the darkness is prevailing. Pero mga kapatid, the reality is this. God calls us to resurgence. God calls us to a life of revival. Ibig sabihin, dapat merong pagkamulat muli. Merong tinatawag na yung bang pagbabalik ng init sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi na tayo po pwede maging neutral. Mga kapatiran, MCBC, ang church natin hindi po pwede maging neutral. Hindi po pwede na ikaw ay anonymous Christian. Hindi ka po pwede maging anonymous Christian. Hindi ka po pwedeng maging pagan saint. Ang sabi ng iba, mga kapatid, this is such a call, this is an urgent call. At meron po tayong tinatawag na panawagan. Let's go back. Let's go back to that life where we are once full of energy. And so, naalala pa ba natin ito? Mga kapatid, ang burden ko sa umagang ito is that to present to you na ito po ay isang urgent call. And what is that call? That call is a call to resurgence. We are God's resurrection people. Tayo po ay mga resurrection. Naniniwala tayo na merong tinatawag na pagkabuhay muli. Merong tinatawag na spiritual anesthesia. Merong tinatawag na magkakaroon tayo ng panibagong buhay. We who are dead, ang sabi na Ephesians, at tatapos po natin yon, we who are dead, we were what? We were quickened. Tayo po ay ginising, binuhay ng Panginoon. Hinangon niya tayo magmula doon sa pagkalugmok sa kasalanan. And here we find ourselves in this very important juncture in our lives. Napaka-importante. Tingnan niyo po yung 2 Peter muli. Ang 2 Peter, if you remember, ito po ay pinadaraanan natin sa ating mga pag-aaral. 2 Peter actually and Jude. Yung Jude at saka yung 2 Peter, sila po ay parehas na aklat na ang tinutukoy, ang dinidiin ay tinatawag na what? False teachings. Napakatindi ng false teachings sa panahon ngayon. Kaya pala, kapag ang isang person, isang Kristiyano, ang isang tao naglilinger sa tinatawag na false teaching or teachings, naapektuhan ang kanyang spiritual maturity. Naapektuhan ang kanyang walk with the Lord. Kaya pala, it's a possibility na baka naman tayo hindi umuusad dahil nandyan lamang tayo sa orbit ng tinatawag na false teachings and false teachers. Naglipa na ngayon ang napakadaming mga false teachers. Now, if you look at 2 Peter, no, saglitin lamang natin, although hindi po natin ito binasa, pero tingnan niyo po ang sinabi ng 2 Peter chapter 2, just to give us the context of this resurgence or this call to resurgence. Look at chapter 2. Tingnan niyo po. But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies,
magdadala sa atin sa ating kalagitnaan ng tinatawag na destructive heresies. Anong ibig sabihin ng heresies? Ang heresies po ay mga deviations from the fundamental teachings of the Bible. Pag sinabi po nating erehe, pag sinabi po nating heresies, yan po ay danger sapagkat yan po ay nilalayo tayo doon sa katotohanan at ang resulta po nito ay nariyan ang tinatawag na mababang uri ng moralidad, immoralities and so on, godlessness. Kaya tingnan niyo po ang sabi dyan, who will secretly bring in destructive heresies. Ang sabi po ng Tagalog, noon may mga lumitaw na nagpapanggap na mga prophets, okay, sa Israel, at ganito din ang mangyayari sa inyo, may lilitaw na mga peking teachers. Pasikreto, ang sabi, pasikreto sila ang magtuturo sa inyo ng mga nakakasira at maling teachings. I-deny pa nila ang Master, ang Jesus Christ na nagligtas sa kanila. Imagine niyo po, we are in this sin-stricken and darkness-stricken world. Napakatindi. Kaya pala, merong tinatawag na urgency and that is the call to resurgence sapagkat matindi. Mga kapatid, ito, ang labanan ngayon is actually the battle of the minds. Kaya pala kapag may mga Christians na hindi tayo nasasanay na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay natututo na talagang we will try to wrestle with the issues, hard issues of life sa pamamagitan ng teaching, preaching, kapag hindi pala tayo nasanay, mga kapatid. O eto mga kapatid, this is very dangerous. Mga kapatid, ayusin ho natin, kasi simula pa lang natin kanina, parang meron nang nasa alapaap. No? Mga kapatid, ayusin natin. Huwag tayo matutulog. Ibig sabihin, let us not be neutral. Ilagay ho natin sa primera ang ating pong pakikinig. This is 2025. Mga kapatid, this is for the good of everybody. Ito pong ating ginagawa, ito pong ating pagtuturo, ito pong ating pangaral. This is not for anybody else. Mga kapatid, thank God, sapagkat ang church natin, we are not focusing on the externals. No, not on the externals, not on the rituals, not on the symbols and everything, but in reality, this is it. We are touching life. We are touching life because we want to study the Word of God. And by doing that, we are invited to worship the one who reigns on the throne on high. Mga kapatid, ito po ang realidad. Kaya alam niyo, sa totoo lang, ito po ang call to resurgence. And darken na ang buong mundo. And God is raising us up so that we will be revived. Yan pong emphasis dito sa 2 Peter. 2 Peter emphasizes the essential qualities for spiritual growth and effectiveness. Ang napakaganda po, binigay na sa iyo at binigay na sa akin. Binigay na sa atin. Ang problema, matagal nang binigay sa iyo, matagal nang binigay sa atin, wala tayong pakialam. Wala tayong masyadong puso at damdamin para yakapin at para embrace ang mga bagay na ito. This has been our lifestyle for so many years. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, ngayon lang ba tayo ganito? Ngayon lang ba tayo pagbukas ng bagong taon? Ngayon lang ba? Tingnan nyo ha. I tell you mga kapatid, I'm not judging, pero alam natin, I've been there. Siguro kapag pumunta tayo sa mga big churches, punong-puno, I tell you, ang araw ngayon. Ang araw ng linggo, first Sunday, first day of the week, punong-puno ang mga bahay-sambahan. Why? Well, kasi panata eh. Siyempre, unang linggo, dapat gawin ko yon. Dapat nandun ako. Pero mga kapatid, iba naman tayo. Hindi na tayo katulad ng dati. Tayo po ay meron ng ganitong pagkilala. Ibinigay na sa atin ang kapangyarihan so that you and I will live a life that is resurgent, full of life.
and full of passion for God. Meron pong revival of faith, hope, and love na itong mga bagay na ito ay magfa-flourish sa ating pong mga buhay. Our goal for today, for this morning, is to explore Peter's urgent call to resurgence, empowering us all to stand firm in the midst of challenges. Alam niyo mga kapatid, na gusto kong sinabi ng Deacon Manny nung last Sunday, ang sabi niya, sino sa atin dito ang dumaan sa tinatawag na karamdaman? And yet, nandito pa tayo. Sino sa atin dito ang dumaan sa napakarami ang problema? And yet, nandito pa tayo. Sino sa atin dito ang nakaranas ng napakatinding mga dagok sa buhay? And yet, nandito pa tayo. Mga kapatid, the only reason why na yan po ay nasa atin pa, it is because I want you to be reminded, number one, the first point is actually God's provision. Nag-provide na ang Panginoon. Kaya pala, itong ating urgency, itong tinatawag na call to resurgence, nandyan na. Papaningasin mo na lang. Papaningasin mo na lang. Let me observe ko, mahilig po ako sa two things. No? Mahilig po ako sa libro at mahilig po ako sa kandila. Gusto ko ng candles. So, minsan may nagtaka sa amin, no? May pumunta, ba't ang daming candles nyo? Gusto ko lang. Parang sa kanila, parang eerie ang dating, parang, hindi Oo. Lalo na may mga, so, minsan na-observe ko, may mga candles na matagal ang buhay, may mga candles na sobrang bilis, at may mga candles na, katulad ng ating mga candles dito, magandang klase ito kasi talagang sinasagad niya. Mga kapatid, imagine niyo, of course, every Sunday lamang natin nilalight ang ating mga candles. Pero we do not know kung kailan matatapos itong mga candles na ito. Pero one thing is sure, sa buhay mo at sa buhay ko, the Lord has already provided. Tingnan niyo po, ano ang provide niya? Tingnan niyo, para sa tinatawag na resurgence, para sa tinatawag na going back to that first love, o kaya para tayo po ay ma-revived, o tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Ano yun? Look at verse 3. Tingnan niyo pong inyong mga Biblia. Verse 3, chapter 1, verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Mga kapatid, we are called. We are called to live a life of resurgence and excellence. Tayo po, do you really understand what I'm talking about? Naintindihan ba natin? O baka ilan lang? Kaya pala minsan baka wala tayong panlasa, wala tayong taste, baka hindi natin naintindihan. But as much as possible, I try to explain this in a way na maintindihan natin. God has given us everything that pertains to life and godliness para tayo po ay ma-encourage, para tayo, ano po yun? Yung power na sinasabi dyan. Yan pong power na yan ay power to live a godly life. That power is the will or the ability to choose. Binigyan na tayo ng grace ng Panginoon, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Now, we can decide for what is pleasing before God. Christians, hindi ho tayo talunan. Hindi wag nating isipin na, talaga ang hirap kasi pastor, ang hirap, elder, ang hirap talagang ganito siguro ako. Hindi! Ginusto mo. Ginusto mo na ikaw ay matalo. Ginusto mo na ikaw ay lumayo. Ginusto mo na ikaw ay mawindang. Mga kapatid, binigay na sa atin ng Panginoon yung power to choose. Alam niyo, ako'y natutuwa, no? Ito po hindi para sa itaas ang isang kapatid. Pero ako'y tuwang-tuwa, no? At Peps, maupo ka na maigi, no? Kumapit ka sa upuan kasi babanggitin ko yung pangalan mo. Tuntua kay kapatid na Peps. Na problema tayo kung sino magdadala dun sa camp. Magdadala ating mga campers, malayo-layo rin pala.
sa Indang, Cavite. And I thank the Lord sapagkat ang kapatid na Peps ay nandun. Oh. Ako thankful ako, Lord, salamat sapagkat si Peps, ginawa mo siyang available kasi marami sa amin, marami kami na hindi available. Amen? Amen! Salamat sa Panginoon sapagkat Peps, naging available ka. Eto na, paano kaya pagsundo? Oo, nag-iisip na ako, paano kaya? Kaya nag-post ako eh. Nag-post ako doon sa ating group chat. Ganito ganyan. But the Lord will provide. The Lord will provide. At hindi natin nakalain na biglang si kapatid Peps pala nagtatanong na sa mga campers, anong oras kayo matatapos? Anong oras kayo ganyan? Aba, natutunugan ko. Ang sabi ko, Amen. Well, let me tell you, yan po ay napakaliit na bagay para ikumpara sa dambuhalang issues ng ating mga buhay when it comes to our walk with the Lord. Hindi ko sinasabi na that's nothing. It's a big deal. Pero ang nais ko pong sabihin ay, mga kapatid, the ability to choose na yan po ay makakapagbigay ng isang larawan na yung tinitingnan natin na camp at kasama ng mga campers ay mas magiging lovely sapagkat dahil sa desisyon ng isang kapatid na siya ay pupunta doon kasama si Norbing at talagang sasagupain nila ang traffic at ang napakalayo. Thanks be to God plus. Nag-provide din ng Panginoon ng sasakyan. Tingnan niyo po, napakabuti ng Panginoon na lahat ng ito. Well, kung hindi nag-decide ang kapatid, natin at ang kapatid Norbing, sino kaya ang pupwedeng mag-step in, mag-step up? Ang ibig ko pong sabihin ay, the Lord has given us already the power to choose for what is right and what is pleasing before Him. Yan po ang binigay ng Panginoon. And not only that, sabi ko nga, kundi ito yung ating mga panahon ng ating mga buhay when you are alone. Ito yung mga panahon na kung saan, hindi ba't ang sabi natin, character is what you are when you are alone. Character is what you are when you are in the dark. Hindi ba't minsan madaling ikuble, madali nating sabihin, kaya nga nandito tayo sa madilim na mundong ito eh. Ang madilim na mundong ito ay walang ibang gusto kundi ang kadiliman sapagkat madilim. Darkness speaks of moral darkness. It speaks of sinful humanity. Pero po ang sabi dyan, may binigay na sa atin, may provision na. Tapos ito pa ang malupit. Tayo ay tinawag ng Diyos, we are called to His own glory and excellence. Tingnan niyo po, saan ka pupunta? Saan ka patutungo? Sasabihin mo ba, Pastor? Ay, naku, Pastor, failure po talaga ako. Talagang mahina. No! Ang sinasabi dito ng text, you are called saan? Sa excellence. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay binigay niya upang ikaw ay mag-flourish sa buhay. Kaya tingnan nyo, kapag meron tayong mga rough edges sa ating mga buhay, mga ugali na dapat na alisin, mga attitudes na dapat na iiwan, mga bagay-bagay, alam nyo, may power na tayo para tanggalin yun. Dahan-dahan, of course. Hindi naman natin sinasabi dito perfect, sinless perfection, kundi ang point ay, dahan-dahan natin silang iwaksi. Binabago tayo ng Diyos. Kaya this is actually a life of resurgence. Binigay na sa atin at hindi lamang yan. Look at verse 4. By which He has granted to us His precious and very great promises. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Mga pangako na magpapatunay na hindi tayo lilisanin ng Diyos. So that through them, you may become partakers of the divine nature. In what sense are we partakers of the divine nature? When I spoke sa church ni Pastor Ed years ago, and I mentioned yung tinatawag na poetry, yung The Incomparable Christ, may section doon, He came from heaven to earth that we might go from earth to heaven. He became the Son of Man that we might become the sons of God. He put on humanity that we might put on divinity. Alay, pagkatapos ko,
Nilapitan ako ng isang, hindi ko alam, leader. Ang sabi niya, Pastor, what do you mean by that? Put on divinity? Are we going to be divine? And I said, no. Pero Pastor, doon sa poetry, nabanggit mo, we will put on divinity. This is the context of what that poetry is talking about. We will not become like God or gods. Hindi tayo magiging katulad ng Diyos. But we can become like Him in the likeness of the Lord Jesus Christ. At yan po ang sinasabi dito, tayo po ay naging partakers of the divine nature. We will not be gods. Hindi tayo katulad ng mga Mormons na naniniwala sila na merong tinatawag na later on you will be a small God. Merong tinatawag na procreation of gods. No. Ang sabi dyan, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Mga kapatid, binigay na sa atin para tayo po ay makatakas, escape sa tinatawag na darkness sa mundong ito from the sinful world, sinful desires. Sapagkat very indicative sa isang tao, pag nalaman mo ang kanyang desire, yan din mismo ang katatayuan niya sa kanyang spiritual na buhay. What you desire, what you like, what you crave is what you are. So, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Binigyan niya na tayo ng power. Binigyan niya na tayo ng escape, way out. Through faith, we escape the corrupting influences of the world. Mga kapatid, hindi ba't napakaganda? May power na. May way out na. Hindi ka na pwedeng magstay dyan. Hindi na tayo pwedeng maglinger. Pastor, paano kasi ay, nako, yan ang problema. Oo. Kaya, nung nakalipas na camp, ang pamagat ng camp ay Tatak Kristiyano. Galing? Sa lahat ng konteksto. Mga kapatid, ang best camper po ay si Genesis nang galing sa ating church. And so, syempre, at the back of my mind, ang sinasabi ko, Lord, sana hindi lang ito yung tinatawag na prize o kaya recognition, kundi sa lahat ng mga campers natin at campers ng Akfil ay sana'y ma-realize na ang Tatak Kristiyano ay sa lahat ng konteksto, sa lahat ng konteksto sa buhay. Ikaw man ay sa loob ng family, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nasa kalsada, ikaw man ay nasa kaibigan, ikaw man ay nasa kasiyahan, ikaw man ay nasa handaan, ikaw man ay nasa, saan ka man naroroon, ang Tatak Kristiyano ay dapat sa lahat ng konteksto. Yan ang call to resurgence. Yan ang hindi lang yung pag nandito tayo, tapos pagdating sa ating mga kontekstong iba. Kaya di ba may illustration Abay 20 years na nagtatrabaho, hindi niya alam. Hindi alam ng mga ka-office mates, hindi alam ng mga katrabaho na Christian pala to. Hindi alam. Sa haba ng panahon, hindi alam. Anong nangyari? Parang ako rin. Parang nagdududa din ako dun sa bagay niyan. Hindi kasi Pastor, humble lang siya. Hindi siguro Pastor, yung bang soft-spoken, naku, mahirap yun. Ibig sabihin, dapat yung humility nag-exude ng tinatawag na testimony. At tatanungin, bakit ganyan yung kapatid na yan? Tayo gustong-gusto natin umalsa, no? Against sa boss natin, pero siya, nanatiling kalmado at sinasabi, pag-pray lang natin ito. Ang ganda, no? Mga kapatid, nariyan na. So, ulitin ko po, una, ang provision ng Panginoon. Let's go to number 2. Merong essential qualities pala. Merong tinatawag na essential qualities. Now, let me tell you this. Hindi po ako nagsasabi nito, pero check your Bibles. Tingnan po natin yung Bible. Kung wala ka daw nito, kung wala daw tayong essential qualities na ito, delikado. Delikado. Kung pwede ko lang siguro banggitin lahat, delikado, no? Kunyari, Adrian, delikado ka kung wala ka nito. Peps, delikado ka kung wala nito. Mga kapatid, kung wala ang essential qualities na ito, delikado ka. Tingnan niyo po ang sinasabi ng text.
Ano yun? Ang sabi ng verses 5 to 7. Okay? Tingnan po natin ang verse 5 to 7. But also for this very reason, giving all diligence. Naalala ko dito, no? Giving all diligence. Ang ibig sabihin po ng diligence dyan ay tinatawag na every effort. Let us exhaust every effort para bang you are doing a due diligence sa isang bagay na gusto mo siyang ma-explore. Anong sabi doon? Now, ito po yung mga additives. At pag sinabi nating additives, hindi lamang dapat ito ina-add, pero they were meant to be multiplied. Additives to be multiplied. Ano po yun? Faith, virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. Mga kapatid, question number 1, do you have faith? Ano po ang faith na do you have this foundation para sa iyong spiritual life? Ang sabi dyan. Ang sabi ng verse 5, napaka-crucial, di ba? For this very reason, make every effort, be diligent to supplement your faith with what? Faith. Ano yung faith? Foundation. I trust, mga kapatid, na ang lahat ng ating mga members ng MCBC ay meron ng foundation. Meron ng foundation sa ating pong pagkilala sa Diyos. And from there, you will put virtue. Ano yung virtue? Moral excellence. You are reflecting the character of God sa isang sitwasyon. At itong virtue na ito, dadagdagan mo pa ng knowledge, growing in understanding of God's Word. Kaya we never stop learning. Nariyan din ang pagdagdag ng self-control. Dito, we want to master our own desires and emotions and actions. Tapos ang self-control, dadagdagan ng perseverance. Ito yung enduring trials, standing firm. Okay? Standing firm. Ito yung tinatawag na remaining under any given circumstances. Yan man siguro ay mahirap, yan man siguro ay madali. You remain to be what? To be a godly person. Godliness, reflecting Christ-likeness. Brotherly kindness, ito yung love for the brethren. Ito yung tinatawag na Philadelphia. Ito yung love for the brethren. Isama na natin ang Philoxenia. Love for strangers and those who are outside. Pag sila po ay nakakarating, nararamdaman nila. Kaya alam nyo, gustong-gusto ng ACFIL na dito sa atin mag-Christmas party. Oo, mag-Christmas party kasi daw masarap ang pagkain at ganito. At may mga freebies pa. And I thank the Lord sapagkat, I approach somebody ganyan. And of course, may mga kapatiran tayo, nag-pitch in, okay, para doon sa mga, tuwan-tuwa sila, nung katapos ang gawain na ito, talagang nariyan ang katuwaan. Philadelphia, brotherly kindness, love for the brethren. And then, itong love na ito is the agape love, the culmination of spiritual growth. Kapag ka pala ikaw ay meron nito, tingnan niyo po mga kapatid, very important. Pag wala, tingnan niyo po ilang beses binanggit, no? Look at verse 9. For whoever lacks these qualities, tandaan po natin, pwede po natin guhitan yung verse 9. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. For if you practice these qualities, tingnan po, inulit. And then look at verse 12. Therefore, I intend always to remind you of what? These qualities, though you know them and are established in the truth that you have. Mga kapatid, ibinigay na sa may provision. Ang provision ng Panginoon, nariyan ang power, escape the way out from this darkened world. At nariyan din ang essential qualities. Tingnan nyo, saan pa tayo pupunta? Saan pa pupunta ang isang Kristiyano, okay, sa modern period na ito,
kundi babalik lamang tayo sa salita ng Diyos at upang pag-aralan ng mga bagay na ito, ang virtues na binigay ng Panginoon. And the number 3, hindi lamang provision ng Panginoon, hindi lamang essential qualities, kundi merong promised reward. Look at 8 and 11. Napakaganda po nito. Yung kanina nabanggit ko ay napapaloob doon. Look at verse 8. For if these qualities, ito pa pala, na-miss ko. For if these qualities are yours and are increasing, tingnan niyo po your life bear fruits. Yung fruits na ito, yung tinatawag na productive life will be in fruition. Parang ganito, niligtas ka ng Panginoon na ikaw ay magiging mabungang Kristiyano. Hindi po pwede yung, Lord, niligtas mo ako pero hindi ko alam kung ako'y magbubunga o hindi. Patay. Lord, ako ay naging Kristiyano, ako ay Christian, pero I'm not sure, Lord, kung ako'y magbubunga o hindi. No! If you are a Christian indeed, anak ka ng Diyos, you are meant for excellence. You are meant for fruit-bearing life. Ito yung sinasabi ng Ephesians 2, 8, 9, and 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So mga kapatid, promise rewards, effectiveness, magiging, ang tanong, Lord, sana ngayong 2025 maging effective ako. Lord, anong gagawin ko? Eto na. Yan ang sinasabi ng verse 8. Magiging effective ka lamang kung merong kang power, binigyan ka ng way out, at itong mga qualities na ito. Effectiveness. Possessing these qualities, okay, kung ito po, ang mga qualities na ito ay nasa atin, mga minamahal, ikaw ay magiging effective sa buhay. Hindi ibig sabihin na lahat ng trabaho ay gagawin mo. Hindi ibig sabihin na lahat na lamang, no? Lahat na lamang ikaw ay nandyan, no? Ang point ay, every time you do something that is a reflection of your purpose in life, na ikaw ay para sa buhay, na merong excellence. And then, ang sabi po ng verse, tuloy po natin ang verse 9, for whoever lacks these qualities so nearsighted that he is blind. Di ba? We tend to be what? We tend to be myopic. Nagkakaroon tayo ng spiritual myopia na parang, Lord, parang hindi ko nakikita mismo. Ang sabi dyan. Ang sabi ng verse 9, nearsighted, he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Wag mong kakalimutan, mga kapatid, wag nating kakalimutan na tayo po ay binago na ng Panginoon at tayo po ay kanyang mga anak. You see, nariyan ang tinatawag na heavenly inheritance, ang sabi ng verse 9, ang sabi ng verse 10, therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. Ito pong doctrine na ito ay isang doktrina na kung saan ay maraming questions and so on, but here's then the reality. Kung ikaw ay elect ng Panginoon, okay? Kung ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ang pinaka-responsableng anak ng Diyos sa buhay na ito. Hindi po pwede na isang elect ng Diyos, Lord, elect na ako, uwi na lang ako, hindi na ako mag-church, wala na akong time, kasi ako ay inelect mo, pinili mo ako. No such thing. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, dapat ang lahat ng itong qualities na ito ay nadidevelop sa iyo. Kaya yan po ay maling understanding ng the doctrine of election. The doctrine of election is unto salvation. Ang inelect ng Diyos ay makikita po natin, matutunghayan natin sa kanilang buhay, at ang elect ng Diyos ay maliligtas. Kaya we are praying for our dear ones. Lord, alam nyo,
Bago namatay ang tatay ko, siya ay nakakilala sa Panginoon. Pinag-pray namin ng matagal, Lord, sana makilala hanggang sa dying hour niya. We recited Psalm 23 at inulit-ulit ko. Alam niyo mga kapatid, totoo nga, panalangin mo lamang talaga ng gusto. Lord, ang tatay ko ba ay pinili? Siyempre hindi natin alam. Pero nung time na siya ay lumapit sa Panginoon, now I know, Lord, ito palang taon na ito palang year na ito, ililigtas mo ang aking ama. So mga minamahal, we need to strive. We need to secure the goal. Sapagkat look at verse 11. Ang sabi ng verse 11, for in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior. Of course, nasaan ang ating Ama ay naroroon din tayo. Ang kanyang inheritance ay para sa iyo at para sa akin. And then that leads us then to the last point. The urgent call. Verses 12 to 15. Alam niyo si Peter dito, no? Parang, in a way, parang merong emotional side. Ang sabi ng verse 12, therefore, I intend always to remind you of these qualities. Talagang gusto kong ipaalala sa inyo. Though you know them, parang ito yung sinasabi parati ng ating mga leaders, Elder and I, continue to remind you, kahit na alam na natin ito, and you are established in the truth that you have, nariyan ka sa iyong kalalagyan, pero dapat sigurado, hindi ko sinasabi ito para ikaw ay mawala ng tinatawag na responsibility. Tapos ang sabi po dyan, I think it is right as long as I am in this body to stir you up by way of reminder. We will never stop. Elder and I, and our deacons will never stop reminding each one of us kung sino ka sa mundong ito. Kung sino ka. Kaya, alam niyo, magmula nung tayo nakilala sa Diyos, when we started the art of living well, we started the art of dying well. Ano kaya ilalagay mo sa epitaph mo? May gusto ka bang ilagay sa epitaph? Siyempre, yung iba, no? Pagka iniisip na, parang kahit sa puntong yan, talaga namang lahat ay biro pa rin, May nagsabi, ang ipapalagay ko lang dyan, Pastor, simple lang una-unahan lang yan, no? Pangit naman yung gano'n, no? Alam naman natin yun, siyempre na una-unahan lang yan. Oo, gano'n. Huwag gano'n, oo. Ang taong nabubuhay sa patalim ay napupuruhan din. No? Huwag gano'n, no? Seryoso tayo. Kaya pala dito lumalabas yung napakagandang epitaph, for to me to live is Christ and to die is gain. Let the Lord increase and let me decrease. Mga kapatid, ano kaya epitaph? Ang sabi dyan, very crucial, the urgent call to remind them. Yung certainty, sigurado ka ba? Sigurado ka ba na ikaw ay rooted in Christ's teachings? Ang sabi tingnan po sinabi ng verse 13. Ang sabi dyan, I think it is right as long as I am in this body to stir you up by way of reminder. Nagpapaalala lamang po. You see, ganyan parati, no? 14, since I know that the putting off of my body will be soon. Malapit na akong mamatay, ang sabi ni Peter. As our Lord Jesus Christ made clear to me. Sumaglit po ito sa isip ng mga leaders. Hindi naman ganun katatanda yung ating mga leaders, no? Pero minsan, no?
naging concern. Paano pagka kunyari, yun nga, mauna kami. Diba? Kasi nga, una-unan lang. Paano yung mauna? Sino ang mga susunod? Alam niyo mga kapatid, very honest, it is a probing question. Sino? Sino susunod? Mga kapatid, ito po ang gagawin natin for the rest of the year. We will always remind everyone, let's go back. There's a call to resurgence. Ibalik natin yung ating sigla. Peter here is talking about his impending death. Life is short. Life is urgent. And therefore, mga kapatid, as I summarize, resurgence requires divine provision. Nandyan yan, nakita natin. Resurgence requires essential qualities. Nakita natin yun. Resurgence requires promised rewards. Nakita natin yun. And there is this urgent response. And let me close with this. Mga kapatid, we need a resurgence that is, number one, meron po akong ilang mga points na number one is biblically faithful. Thank God. Salamat sa Panginoon sapagkat ang church po natin ay hindi lamang faithful, kundi biblically faithful. Tingnan niyo mga kapatid, nararamdaman ba natin? Nararamdaman niyo ba na ang ating church ay hindi lamang faithful, kundi biblically faithful? Where do we get our faithfulness? From the Bible. And that's why we are biblically faithful. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga questions ay kaya nating sagutin. Lahat ng mga tanong ay masasagot ng salita ng Diyos. But I tell you, this is not a mathematics book. This is not a history book. But when the Bible touches on numbers, when the Bible touches on history, we take the Bible as our infallible source. Pwede pa tayo mag-aral. Number two, not only biblically faithful, but personally humble. Mga kapatid, yan po ang nais ng Diyos sa atin. Mas mainam na siguro na hindi tayo ganun karami at ganito lang, pero kung meron tayong personal humility, alam niyo po, napakalaking bagay niyan. Meron ba tayong naramdaman dito sa ating kalagitnaan na merong tinatawag na nagmamarunong o kaya nagmamataas? Mga kapatid, the Lord is good. When you look at our our leaders, at yung mga young leaders, di ba? Nariyan ang tinatawag na humility, and that is very important. I-develop po natin yan. And then also, nariyan ang tinatawag na not only personally humble, but evangelistically fruitful. Kaya pala yung ating vision and mission, yan ang ating gagawin sa ating buhay. And then lastly, missional Christianity. Ang ating Kristyanismo ay tinatawag na missional. Ang ibig sabihin ng missional, we want to be mission-minded. At marami po tayo nagagawa. We are helping students, we are helping pastors, we are helping, people. Yan po ang nais na natigit sa lahat. We are carrying the message of salvation. May the Lord give us this urgent call and this call to resurgence. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po kami. Thank you, Lord, for this time. And now, Father, as we come to the celebration of this very important ordinance, Panginoon, wag na wag naming itong babaliwalain. At dapat, Lord, ay merong sobriety at merong sincerity sa aming mga puso. Gabayan mo, Lord, kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us now prepare our hearts and our minds as Elder leads us in the celebration of the Lord's Supper. Alam niyo, as always, laging ang mensahe ni Pastor ay nagiging
preparatory message for the celebration of this ordinance. And in today's message, katulad ng ating celebration ngayon ng Lord's Table, ito ay reminder to us as to who we are. Exactly the message that we heard today. And I always emphasize, and I will keep on emphasizing this to the congregation because this is very important, that we are not taking this ordinance lightly. Hindi natin ito ginagawa sapagkat ito ay ating tradisyon sa MCBC. Hindi natin ito ginagawa sapagkat tayo nasanay na once a month tayo ay nagsa-celebrate ng Lord's Table. We want to go deeper than that. And I hope that by now, tayong matatagal na nagsa-celebrate ng Lord's Table ay malalim na ang ating pang-uunawa kung bakit tayo ay nagpa-participate. And exactly the message that we heard today ay message na nag-fit kung bakit napakahalaga ng reminder na ito sa bawat isa sa atin. Ito ay reminder na tayo ay tinawag according to 2 Peter. Tayo ay inelect. And God is expecting a response to that gracious action by God na tayo ay tinawag niyang brethren, hindi siya nahihiya na tayo ay tawaging brethren. Tayo ay inaccept niya sa kanyang family because of our faith in the Lord Jesus Christ. And there is no better preparatory message about the celebration today than what we heard from our pastor. And the third reminder is that this is a very serious affair that we are doing. For these reasons, let me again emphasize several points. Number one, here sa MCBC, sa aming mga guests and to those who are not partaking yet of this celebration, ito ay aming ginagawa sapagkat ito ay isang ordinance na iniwanan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ito ay ating ginagawa hindi upang sundin ang ating tradition, kundi ito ay ginagawa natin na may pagpahalaga tayo, may discipline sa MCBC, kaya't ang nagpa-participate lamang ay yung sumunod sa ating Panginoon sa water baptism. And third, ito ay paalala na kung ikaw ay isang Kristiyano, baptized, pero ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan, mayroon kang bagay sa buhay mo na hindi mo mabitaw-bitawan, then practice the discipline required of you from the Scripture. Deal with that sin first before you partake. So these are three very important reminders to us. And we will be having the opportunity to talk to God by prayer to prepare us in this celebration. Shall we all stand? In the book of Romans, in chapter 3, ito ay dinescribe ni Paul na passing over of our sins because of the Lord Jesus Christ. The Passover celebration dun sa Exodus ay isang anino ng tunay na Passover. At ang tunay na Passover ay the passing over of our sin when the Lord Jesus Christ was sacrificed in the cross of Calvary.
when the true Lamb of God was offered once and for all, so that once and for all, tayo ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. So ito ang pag-examine natin sa moment na ito. To prepare us whether we are going to partake or not. If you are not going to partake because you are guilty of a life that is still wallowing in sin, but still pray to God. Ask for His forgiveness. Verse 27, 1 Corinthians chapter 11, and let me read this portion. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So here we are reminded of this very important celebration. How are we going to prepare ourselves? This is a very serious affair that needs our preparation. Let's examine our hearts and let's talk to the Lord and let's have a moment of silence. Heavenly Father, we thank you because we understand the Scriptures. We thank you for helping us understand the Scriptures through the presence of the Holy Spirit, who is our mark and our seal, the proof that we are yours. Thank you for what this bread represents and what this cup represents. They remind us of Calvary. They remind us of your shed blood, your broken body, your death, and your resurrection from the dead. In His name we pray. Amen. May I request the leaders to please come and help, and the ladies to prepare the table. And right after the preparation of the table, we will proceed with our celebration of the Lord's table.
We all stand up. Continuing in 1 Corinthians chapter 11. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Heavenly Father, we thank you that we are part of your family that is committed in proclaiming your return. In his name we pray. Amen.